Mary Mon, good morning. Perfect mornings. Perfect morning sa iyo, Miss Cheryl, pati Pastor Eric. Dito ako, nakatayo ngayon. Wala sa Senado kasi Wala. wala pa sila opisina. Pero mag-aabang tayo kasi marami pa raw mangyayari. Pero ngayon, nandito ako para mangulit sa isa sa mga nakilala natin na haligi ng tahanan. At siya ay isang delivery rider. Pero 6 years na siyang delivery rider. Pero in general bilang rider, nasa 8 taon na. Ito po si Kuya Romano Soriano. Ito, Kuya, good morning po. Ito, so, ang kwento kasi ni Kuya, batang-bata pa si Kuya, Oo 31 nga. years old na. Parang bagong graduate lang sa kolehiyo Romano. Ha? Very, very young si Kuya, pero meron siyang 2 anak, plus 2 rin na, kumbaga, inaampon na pinsan ng kanyang misis. So, pare-pare, so total 4 yung kanya pinaglalaanan ng budget. At so far, Kuya, kumusta naman ang buhay natin ngayon sa taas din ng presyo ng mga bilihin? Medyo okay naman po, pero hindi pa rin kasi sapat yung minimum wage para po sa mga workers po. Mm-mm. Kailan siya At naging ama? Kasi you're, Romano, 31 years old ka lang. Kailan ka nagsimula ng pamilya? Mga Ilang taon na yung 2018 panganay po. mo? 5 years old po. 5 years old. So you were only 26, nung ikaw ay naging ama. Tapos, ilang taon na yung pangalawa mo? Magwa 1 year old po bukas, magbe-birthday po Ay, siya. happy birthday! Magwawa na. So maganda naman ang spacing, Pastor Eric. Okay naman. No? 'Di ba? 5 and a 1 year old. Mm. Pero ano yung challenges ng pagiging isang ama? Romano. Medyo mahirap po dahil yung about po sa sahod, pagpapagatas ka, tubig, kuryente, at dati nangungupahan pa kami. Mhm. Sa ngayon is bumalik kami dun sa dating tinitira ng asawa ko. Medyo may luwag ng konti pero hindi talaga minsan sapat ang kinikita. Mhm, mhm. May mga pagkakataon ba or ano yung mga challenges o mabigat na challenge para sa para sa mga anak mo bilang isang ama, hindi lang bilang isang asawa, but ito 2 na yung iyong sinusuportahan, maliban doon sa sweldo. Sabi mo nga ay may mga pagkakataon na kapos. Paano pa rin lumalaban sa buhay para sa iyong mga anak? Pag kinakapos, pangutang lang. Ano daw? Mangutang daw. Mangutang. So may mga pagkakataon na ganun talaga. Yes. Pero may mga pagkakataon ba na natatanong mong Panginoon, paano ba masipag naman ako, Lord? Bakit ba ganito? Yes. Ano po ba? Regarding naman po diyan, kinakausap ko yung Panginoon minsan kasi ang mother ng asawa ko is nagsuserve dati sa simbahan, nagbibigay sa akin ng mga notes kung paalala. And then, regarding kasi dyan is may sakit din ako na pinapanalangin ko sa taas na gumaling din ako. Pwede ba naming malaman kung ano ang iyong sakit? Meron po akong gallstone sa gallbladder. Paayos na natin yan. Ano bang sabi ng doktor? Diet. Yung diet mo, bantayan mo. Diet po, yun lang, diet lang at umiwas sa mga bawal na pagkain. Sige, kunin natin, Mary Mon, yung kanyang contact number later and let's see how we could help him para ma-address yung iyong problema sa gallstone dahil Yes. may paraan ng Panginoon para Yes. matugunan natin yan at hindi mo na dapat wino-worry yan, 'di ba? Oo. Si kanina sabi ni Pastor Eric, bilang isang ama niya noon, lalo na hanggang ngayon, kahit na 30 taon na siyang ama, yung paggising niya tuwing umaga, ang naiisip niya how he will be able to provide and Paano mo iingatan yung mga anak mo? Oo. Nilalayo sa mga masasamang bagay. Oo. Ganyan eh. iyan ba, ganyan din ang concern mo, Romano? Tsaka, Yes. ikaw pa, hindi lang 2, 4 ang iyo din anak. Yes po. Mm-mm. Nagtutulungan naman kami ni Mrs. na ma-survive yung binuo namin pamilya. Mhm.
Mm. doon pa lang po, panalo na. Mm. Nakakatuwang Galing. mapakinggan, ano. Kahit na, hindi ba, paano nyo napag-usapan yung, kasi dalawa yung talagang anak nyo, and then nag-adapt pa kayo ng dalawa. Kahit na sabi mo nga, may mga pagkakataon na kapos talaga yung iyong kinikita. First of all po, ma'am, bago ako nanligaw sa asawa ko, andun na po talaga yung dalawang bata andun. Mm-mm. Ang sinabi lang sa akin ng asawa ko, kung hindi mo matatanggap yung dalawa, umalis ka na rin sa buhay ko. Nakso talaga. Ay, may pagbabanta. Masyado mong mahal si Mrs. Yes po. Oo. Wow. Take it or leave it, Oo. Pastor Eric. Yes. At least direct siya, 'di ba? Yes po. Honest, 'di ba? Yes, Honest. tama. Mm-mm. Pero okay. So ngayon, instant na may dalawa ka agad. So natagalan ba bago nasundan or talagang gumawa kayo ng sarili ninyo? Kasi consideration 'yon. Yung sa una po is talagang binalak namin, nakunan po siya. Mm. And then pumapas a year, nagplano ulit kami, yun nga po yung sa panganay namin. Mhm. And then after 3 years naman po, is nag-try ulit po kami dahil sabi ko kasi is mag-ahabol ako ng babae. Mhm. And yung pangatlo na po yun is nalaglag po ulit. Mm. Ay, kaya itong pang-apat is yung magbe-birthday bukas, binigay po ulit sa amin. Mm. Yung mga ganong hamon ng buhay, saan ka humuhugot ng lakas? At may mga pagkakataon bang natatanong mo, naki-question mo ang Panginoon? Opo, minsan ang tanong lang is bakit? Mm. Yun lang po. Mhm. Or paano nangyari yun? Mm. Bakit nangyari sa akin to? Or nandito na siya. Mm. Mhm. Pero yung pananampalataya mo naroon, o may mga pagkakataon talagang nahahamon, na-challenge, na yung iyong your faith mo o yung pananampalataya? Yes po. Andun pa rin naman. Mm. Ikaw, Pastor Eric, ayan, pareho kayong ama. Mm-mm. Nandun ba yung pagkakataon na talaga din nahahamon Oo naman. sa yung iyong pananampalataya? Yes, lalo na sa kasi nakikita ko si Romano, nakita ko yung sarili ko sa kanya Mhm. many years ago. Now, I wanna share this Cheryl and Romano and to all our fathers and parents and Mary Mon, no. Naalala ko nung batang ama pa lang ako, wala akong kakayanan pang gawin lahat ng gusto kong gawin o ma-provide lahat ng dapat i-provide. Wala pa, nagbi-build pa lang ako ng pamilya. Pinapataas ko pa yung sahod ko sa trabaho. Meron ako napanood, Romano, na isang palabas sa TV yung isang amang agila at pinapakain niya yung mga anak niya. Mm. So sabi ko, yung agila na to, kaya niyang i-provide yung pangangailangan ng mga anak niya. Meron siyang nest, Mhm. may bahay sila, meron siyang pagkain sa mga nahahunting nung amang agila. Agila. Nung naisip ko, kung yung agila na ito, hindi naman nag-aral, di naman, hayop sila eh. Mhm. Pero pinoprovide ng Panginoon yung pangangailangan nila. Ako pa kaya, Mhm. na tao na nilalang ng Diyos sa wangis niya. So, napaalalanan ako, Romano, na wag mong hayaang manaig ang worry sa buhay mo at palitan mo yung pagiging worrisome sa pagiging worshipful. Mhm. I think yung pag sinabi mong worship, nandun papasok yung pananampalataya mo sa Diyos. Ang tanong, nangunguna ba ang Panginoong Diyos sa buhay mo sa lahat ng ginagawa mo? No, hindi ko kine-question yon, pero pinapaalala ko lang kasi madali tayong matalo ng pag-aalala. Mhm. No, wag kang magpatalo doon sa mga patuloy ka lang. Ang gusto ko sabihin sa Romano, nakikita ko naman kay Romano, isa siyang maayos na tao, maayos na ama, no, yung pagtanggap pa lang sa dalawang anak-anakan niya, napakalaking panawagan ni Romano. I commend you for that. No, pero ang point ko, Romano, kung meron kang patitibayin ngayon, nung naalala ko yung picture o yung image ng amang
agila, nagpo-provide sa mga anak niyang agila din. Patibayin mo, Romano, yung iyong relasyon, ugnayan sa Diyos. Doon ako nagsimula eh. Kasi kapag maayos yung iyong perspective, yung pananaw mo sa buhay, dulot ng pananampalataya mo sa Diyos, ibibigay niya sa'yo yung tamang pag-iisip. Paano itaguyod yung mga anak mo. Diyan ako nagsimula, Romano eh. Kailangan itama muna natin yung ating pananaw, yung ating pag-iisip. Ano ba ang tamang perspektibo ng pagpapalaki ng mga anak? Na hindi lang napukuha to sa pagpo-provide ng pagkain, pagbibigay ng edukasyon. May sigit pa doon. Bukod sa physical na pangangailangan ng pamilya natin, Romano, sa mga amang nakikinig, mahalaga yung spiritual na pangangailangan ng ating pamilya. Nilalapit ba natin sila sa Diyos? Kasi tandaan natin, bilang ama, hindi tayo habang buhay na naririto sa lupa. Panandalian lang tayo, ilang panahon lang, 20, 30, 50. Palalakihin mo, pag-aaralin mo, sila rin, paliliparin mo rin sila. So sa panahong iyon, sa maikling panahon na yun, may tinatawag ang mga psychologists na formative years. Yung panahon ng pinuhubog mo sila, anong klaseng paghuhubog ang ginagawa mo? Dapat yung paghuhubog na yon ay yung mabuo din yung pananampalataya nila na, anak, ang buhay hindi lamang para umasenso ka sa lupa, magkadamit, magkabahay, magkatrabaho, mabili gusto mo, makapag-travel, at after that, mag-retire ka na. Hindi. Dapat lahat yon attach sa pananampalataya. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ko ay bunga ito ng mga pagpapala ng Diyos, pero unang-una dapat yung aking relasyon sa Diyos maging maayos. Spiritual muna mahalaga, yung foundation, the spiritual foundation of your children, of your family. And you won't do that kung ikaw mismo mahina yung spiritual foundation mo bilang ama. Romano, ikaw, paano nga ba? Nasaan ang Panginoon sa inyong pamilya? Nasa puso at nasa isip. At yun ba ay regular na napapaalala mo rin sa iyong mga anak at na ituturo nyo, na ipapakilala nyong mag-asawa kung sino ang Panginoon sa buhay natin? Yun sana ay wag nating makalimutan, lalo na bago lang ang pamilya nyo, bata pa rin kayo. So napakagandang pagkakataon ito, sa good time, sabi nga ni Pastor Eric, na patatagin yung foundation na nasa gitna ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon sa buhay. Ano, Romano? Kung may hiling ka or dasal ka sa Panginoon, ano yon bilang isang ama? Good health lang po sa pamilya. Ay, Yun lang. ganun lang kasimple. Napakasimple. Iba Pero yung mahalaga. pagod ni Kuya Romano bilang rider. Actually, andun yung motor niya. Puno, ayun, puno pa ng mga parcel. Naku, hala, inabala natin. Patay tayo dyan, Mary Mon. Saan-saan ba nakaschedule ang iyong delivery, Romano? Around lang din po sa lugar ni Ma'am Mary. Within Manila, within Sampalo. Kaya lagi ko napapansin si Kuya Romano na hindi rin nauubos agad-agad yung mga parcel na ipapadala niya. And ngayon, kailangan niya rin makapunta sa Pasanta Mesa yata. So, very busy si Kuya Romano. Pero pinaulakan niya rin tayo ng oras niya. Sa isang araw, nakakailang delivery ka? Depende po kung ilan dumarating sa warehouse. May 100, may 120, may 130, up pa po. Sa isang araw, magkano ang malinis mong kinikita? Sa ngayon po is, pag hindi ka kumota, minimum lang po. May kota-kota pala yan. Tapos may additional para dun. Kumbaga may Sa minimum. incentive naman po. May incentive. Mary Mon, ano pa ba ang ating handog kay Romano bilang isang tatay? Mga Kuya Romano, ito, may isa kami regalo mula sa Perfect Morning. Kasama ang MX3. So may coffee, may capsule, at may Biblia para sa mga panahon ng pagnililay ninyo. Ano masasabi mo, Kuya Romano? Maraming salamat. Ayan. Yung Bible ha, binabasa yan, hindi ginagawang display sa bahay. Yes po. Yan. It's something na magandang sama-sama kayo ng iyong 4 na anak, asawa at ikaw.
na basahin. Kahit na no pressure naman, di ba, Pastor Eric, na kailangan nyo tapusin yung isang libro sa isang araw. Per chapter maybe. At sinasabi, tama ba ako, Pastor Eric, na maganda daw simula ng pagbabasa ng Biblia sa Book of John. Pwede rin. Ayan. Maganda Ano yan. bang mga books ang dapat nilang simulan? Maganda yung John, maganda yung Romans. Ayan. Oo. Yan. So, we can start with that. Ayun, 'di ba? Romano. All right. Oh, ano pa, Marymon? Eto pa, Kuya Romano, dahil mag-birthday din, yung bunso mo bukas, first birthday, may pabigas pa po kami at Wow. grocery para sa inyo. Eto, Kuya, yan. Ayan. May bitbitin. Kaya ni Kuya ito bitbitin. Mas marami pa siyang parts na binibitbit sa isang araw. Simpleng regalo ngayong Father's Day. Taman-tama naman. First birthday pala ng anak mo bukas. Saktong-sakto. Father's Day, pati birthday ng bunso. Kung papayagan mo, Romano, we'll pray over you, Pastor Eric. Sige. Pagdadasal ka namin at ng iyong pamilya. Alright. Okay, panalangin natin. Sige, tayo manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang makausap si Romano. Si Romano ay sumasalamin din po sa maraming ama na kumakayod, lumalaban at nagtataguyod ng pamilya. At Panginoon, ang panalangin po namin kay Romano na sa kanyang biyahe araw-araw, ingatan mo siya, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa anumang aksidente, ilayo niyo po siya sa anumang karamdaman, Panginoon. At naniniwala ko, Panginoon, pansamantala lamang po itong stage na to sa buhay niya. Naniniwala ko kung maglalalim ang kanyang ugnayan sa inyo, titibay ang kanyang pundasyon bilang isang Kristiyano. Naniniwala ko, Panginoon, na magbibigay kayo ng marami pa pong opportunity para sa kanya na kumita po ng kabuhayan sa ibang paraan kung saan kaya niya pa pong i-provide ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, Panginoon. Makapag-aral sa kolehiyo, makapagtapos, maibigay ang pangangailangan ng kanyang asawa at mga anak, Panginoon. At higit po sa mga pisikal na pangangailangan po ni Romano at ng kanyang pamilya, nananalangin ako, Panginoon, na ang kanyang mga spiritual needs, Lord God, that he will be spiritually transformed, Lord God, from the inside out. Pakita niyo po kay Romano na ang buhay po ay hindi lamang yung buhay namin sa lupa, kundi, Panginoon, yung buhay na hinaharap namin sa eternity kasama ka, Panginoon. Ngayon pa lamang, ihanda mo na ang puso ni Romano, Panginoon, sa mga darating pa pong pagsubok. Dahil itong mga pagsubok na ito, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng pagtitibay din sa aming pananampalataya at paniniwala sa inyo. Paalala niyo kay Romano na mahal mo siya, kanyang asawa at kanyang mga anak. At iniligtas mo siya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yan po ay binigay mo ng libre sa aming lahat, Panginoon. Higit sa aming kaligtasang pisikal, binibigay mo ang aming kaligtasang espiritual. At tinatanggap namin ang regalo ng kaligtasan, Hesukristo. Tinatanggap ka namin bilang aming tagapagligtas, bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ingatan niyo po si Romano sa kanyang biyahe ngayong araw na ito, Panginoon, at sa mga darating pa pong mga araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy Ayan. Father's Day, Kuya Romano. At ang ating Bible character of the day ay si Job. Pamilyadong tao si Job. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. 10 ang kanyang mga anak. Mapagmahal siyang ama. Talagang nagsisikap siya na gabayan na ang kanyang mga anak, lalo na sa kanilang espiritual na buhay. Inilalarawan ni Job sa Biblia bilang isang mayaman na tao. Nagmamay-ari siya ng maraming mga hayop gaya ng tupa at baka. Iginagalang siya sa kanilang rehiyon. Sa kabila ng karangyaan ng buhay, si Job ay mabuting tao, may integridad at talagang lumalayo siya sa masamang gawain. Higit sa lahat, matatag ang kanyang pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya't pinuri siya ng Panginoon. Pero hinamon ni Satanas ang Diyos. Sabi niya, tapat lang si Job sa Panginoon dahil pinagpapala ito. Nangyari ang mga pagsubok kay Job.
Nariyan ang nanakawan siya ng mga alagang hayop, gumuho ang kanyang bahay at nasawi ang kanyang mga anak. Pero sa kabila nito, alam niyo po ang sabi ni Job, sa Panginoon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganyan katatag ang pananampalataya niya. Pero hindi pa rin yan natapos yung pagsubok. Tinamaan si Job ng sakit sa balat. Dahil dito, pati misis ni Job, sinabihan siyang talikuran na ang Panginoon. Pero tumanggi si Job. Pagkatapos ng mga nangyari kay Job, pinagaling siya ng Panginoon. Dinoble ang kanyang yaman at muli siyang binigyan ng mga anak. Pastor Eric, grabe naman tong pinagdaanan talaga. Talaga namang hanggang parang kaduluduluhan, talagang sinagad-sagad yung challenge, yung hamon sa pananampalataya ni Job. Bigyan nyo nga po kami ng, kasi yun nga, marangyan na tao si Job, di ba? Ano yung background niya? Bakit siya mayaman at pinagpala? Sariling sikap ba yun? So, minention dun sa kwento, he's from the land of Uz, from the east. Isa sa mga mayaman siya sa where the region where he represents or lived, siya yung mayaman. So, geographically, maganda yung lugar na kinalagyan niya. Maybe there's a farming land, even if it's in the Middle East sa medyo desierto. Pero may parte dun sa Uz, particularly sa Uz, na pwede kang mag-raise ng cattle. So sinabi doon, ilang libo yung kanyang mga sheep, ilang libo yung kanyang mga alaga. No? That in itself just reminds us na yung kanyang background is a wealthy businessman. Pero I think ang pinakamahalagang ang sagot, bakit kaya mayaman si Job? No? Bakit kaya siya pinagpala? Dinescribe dito, and I will read it from ang Bible Pinoy version, yung pinag-uusapan natin. Sabi dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na Job, ang pangalan no Job, mabuti at honest siya, may takot sa Diyos, at umiiwas sa masasama. May 4 na description agad kay Job. No, mabuti siyang tao, honest siya, may takot sa Diyos at umiiwas sa masasama. Sa Proverbs 1:7, marami tayong paalala doon na sinabi doon sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Proverbs 9:10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. In Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be shortened. So, pwede mong i-connect doon na sa dinanas ni Job, kahit na napakaraming pagsubok, dinanas siya, sunod-sunod. Every time. Yes, sagad. Sabi mo nga, sagad na sagad. But his fear of the Lord, takot niya sa Diyos, that worked for him. So, even before the calamity, in the prosperity, he never wavered in his faith. Yun yung foundation. Napakatatak kagad Doon, ng diba, foundation. nakita mo how God... Kaya hindi na shaken. Yes. Oo. Ito naman si Satanas, pumasok. Bakit ganun? Bigla na lang siyang pumasok sa eksena, Pastor Eric, tapos sinaraan pa si Job sa Panginoon, sa Panginoon. Nako, magandang tanong yan, Sherry. Pakialamero talaga to di ba? Talagang doon kanya talaga rin na sabi siguro ni Satanas, teka, kaya ko to. Kaya kong siraan to. Oo. So, para lang may context tayo, bakit may Satanas? Bakit nasa langit? No? Bakit gano'n? No? Kinakausap si God. Merong isang Bible scholar, pangalan niya si Dr. Michael Heiser. Meron siyang sinabi yung Divine Council Worldview. Ibig sabihin, na sa affairs ng mundo, merong mga, in a way, mga binigyan ng authority ang Diyos na magkaroon ng connection sa affairs sa earth, sa heavenlies affairs in the earthly realm. So isa si Satanas doon. Hindi pa ito yung full-blown Satan in the New Testament na talagang ano. Pero if you can see, para siyang prosecutor. Ayun. Para siyang ganon. Isa sa mga divine council
no, si Satan, even in fact Hasatan sa original na language niya, he is the accuser, Oh, no? okay. He's the adversary. Kasi once na narinig mo Oo. kasi ngayon ng pag may satanas yan, Oo. masama kagad na Oo. tao. Oo. Pero ito pala dito sa panahon ni Oo, Job, oo. ay ayun nga, accuser. Oo. Or parang Kasama siya sa- question. Oo. And then, of course, we don't know exactly yung contention, yung intention, Aha. ano bang... But for some, alam natin na si God is sovereign. Aha. He's absolutely in control of things. Pero He allows us to have that responsibility also to do life and then the free will to act on things with God's permission. And in this case, Satan or si Satan as we call him accuses Job, kaya lang naman matapat sa yan, pinagpapala Oo, mo. masarap ang buhay, komportable. Oo, no? So yung eksenang iyon, pinapakita dito na Sulsul. oo, may consul-sultan ang tawag nila, consul-sultan. Sulsul. Pero kung i-relate natin yan, sa panahon ngayon, ayun po, ano ang inyong opinion sa sinasabi ni Satanas nga na kaya lang malapit sa Diyos dahil maginhawa ang buhay? Ako, parang sa akin, personally, baliktad nga, di ba? Marami rin sa atin, aminin nyo yan. Pag tayo'y nakakagaang-gaang, marangyang buhay, masarap, nakakalimutan nga natin si Lord. Totoo. Diba? Totoo. Doon nga, mas nakakalimot tayo or mas hindi natin binibigyang halaga yung ating pananampalataya. Kumbaga, mas relax tayo, kampante. Kampante in a way na, kampante tayo na nandyan si Lord, pero doon pa natin nakakalimutan na magpasalamat, maalala siya. Parang ganun Or, yun nga po, kaya may mga ganun ba talaga na kaya mas malapit sa Diyos ay dahil maginhawa ang buhay? Alin ba doon? Ang ganda nung tanong na yun Paano mo i-relate ngayon si Job dito sa panahon natin? I think I wanna zoom in with that idea or teaching na yung faith is really important in this scenario. Sabi po ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please Him or God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. I think hindi natin dapat kalimutan na yung pananampalataya natin in lack and in prosperity must be the same. Dito mo makikita yung perspektibo natin sa yung pananaw natin kung anong tingin mo ba sa buhay mo sa lupa. Is this everything that is I'm about to live for the rest of my life? Remember that our life on earth is but a temporary journey. Sa Job, if you will read the whole book of Job, marami siyang sinabi dito na for my life is but a shadow, for you hold the years of my life. Ibig sabihin, kay Job bilang tatay, alam niya yung katayuan niya sa Diyos at alam niya yung panawagan niya bilang ama at alam niya ang katayuan niya bilang tao. Na ang buhay ko sa lupa ay hindi habang buhay. Saglit lang ito. At ang buhay kong ito ay hawak lamang ng Diyos. Kaya kailangan kong mas matibay na pananampalataya. Kaya, masaya ka lang naman kasi blessed ka O nagagawa mo lang naman yan kasi may pera ka I think we're missing the point. That's just surface level. Ang pinakamalalim na issue dito, ano yung pananampalataya mo sa Diyos? Hindi natin pag-uusapan kung sino mas maraming bank account, sino mas maraming travel. Hindi ka apektado nun. Hindi ka nabubuhay para doon. Nabubuhay ako dahil alam ko na ang Diyos ang nagbibigay. In fact, sinabi rin dito yun, He gives and He takes away. Sinabi rin ni Job yun. Ibig sabihin, in the prosperity, in the wealth that Job is experiencing, pinakita ng Biblia yun, pero ang totoong nananaig kay Job, hindi yung dahil yung karangyaan niya.
kundi yung pananampalataya niya. Pananampalataya. Kaya confident si God eh. Parang more of not to challenge. I don't know if it's just me now thinking na ginawa ito ng Panginoon kay Job not to challenge the faith of Job. Sa pagkakaintindi ko, kampante siya Yes. sa pananampalataya ni Job. But para ipakita kay Satanas na tignan mo siya. Yes. Kahit anong gawin ko dyan, hindi ka mananalo. Yes. Yang ganyang pagsulsul mo sa akin, papakita ko sa'yo na mali ka. Yes. Na itong taong to, kahit anong gawin ko sa kanya, mananatiling strong yung kanyang pananampalataya. Para yung napahiya doon si Satanas. It's not yung kampante si Lord na hindi. Okay, alam kilala ko to. Alam ko, nakikita ko sa kanya yung kanyang pagkilala sa akin, yung pananampalataya. At ipapakita ko sa iyo ang kabutihan ng taong ito. Mali ang, sabi mo nga, accuser, ang inaakusa mo sa kanya. Correct. Ganun, no? Kaya nga, kung babalikan ko yung tanong mo, sa panahon natin ngayon, paano mo i-relate yan? Sa mga akusasyon, sa mga banta, sa mga bintang, ng kung sino man sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Kung ang pananampalataya mo sa Diyos ay totoo, wagas, malalim, matibay, ang vindication nasa Diyos. Lalo na ngayon, di ba, sa mga taong nasa posisyon. Ang Diyos naman ang magsasabi, ang totoong hukom, the righteous judge is God. Sa ngayon, sa lupa, kaya ito magbibigay ng comfort sa ating lahat eh. Kasi maraming nade-depress ngayon eh. Yeah. Maraming nalulungkot sa eksena sa gobyerno eh. Pero this brings us comfort that vindication comes from God. Justice will be given by the righteous judge. Siya lang ang magbibigay ng tamang hustisya sa lahat ng mga paghihirap na dinaranas nating lahat. Ngayon, kung mabubuhay tayo ng, oo nga, parang bakit yung iba mayaman, yung iba mahirap? Again, when I said, hindi naman yan ang pamantayan ng isang maayos na buhay. Ang pamantayan ng totoong maayos na buhay ay ang buhay na may pananampalataya sa Diyos. Lahat ng magkakaroon tayo, bonus na lang po iyon. Kung ang tao ay bakit nagkasakit? Ibig sabihin ba nun, di ka mahal ng Diyos? Nagkakasakit tayo kasi yan talaga eh, may pumasok ang kasalanan eh. In fact, wag na tayo lumayo, lahat tayo mamamatay, lahat tayo pupunta sa hukay at ililibing. May hangganan ang buhay sa lupa. For the things that are seen are temporary, but the things that are unseen are eternal. So we need to focus our attention on things that are eternal. Starts with God, the invisible God, and our faith in that invisible God, that despite the current situation, put your faith in God. He is the author, He is the perfecter of our faith. Amen. Mga kapatid, napapanahon po ang kwento ni Job dahil lahat tayo ay may mga pagsubok na kinakaharap. Maaaring ito'y problema sa kalusugan, pagkawala ng mahal sa buhay, suliranin sa pamilya o mga pagsubok sa kabuhayan. Sa panahon po ngayon, madalas nating itanong, bakit ako? O nasaan ang Diyos sa gitna ng aking pinagdaraanan? Yan din po ang tanong na maaaring naisip or sumagi marahil sa isip po ni Job. Ngunit ipinakita niya sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang kapag maganda ang takbo ng buhay, kundi lalo na kapag dumaraan tayo sa unos. Ang kwento po ni Job ay paalala na ang ating sitwasyon ay maaaring magbago, ngunit ang kabutihan at katapatan po ng Diyos ay nananatili. Maaaring hindi natin agad nauunawaan ang dahilan ng ating mga pagsubok, pero maaari tayong magtiwala na may layunin ang Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan. Kung paanong nanatiling matatag si Job sa gitna ng matinding pagdurusa, tayo rin ay tinatawag na manatiling tapat, manalangin at kumapit sa Panginoon. Sapagkat sa bawat pagsubok na nalalampasan natin sa tulong ng Panginoon, mas lalo niyang pinagtitibay ang ating pananampalataya at karakter.
Hindi po nasusukat ang pananampalataya sa dami ng biyaya na tinatanggap natin, kundi sa pagtitiwala natin sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok.